Sa pagdeklara ng kandidatura ni Senadora Grace Poe, aminado ang Liberal Party na posibleng mahati ang botong para sana sa kanilang standard bearer na si Mar Rojas. Lalo't may pagkakapareho ang kanilang plataforma. Si Pangulong Aquino naman may hamon sa isasagawang kampanya ni Poe. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi minasama ni Pangulong Aquino ang pahayag ni Senadora Grace Poe nang ideklara nito ang planong tumakbong Pangulo sa 2016 na wala raw isang tao o grupong may monopolya sa tuwid na daan. Tayo nagpapasalamat, no? Binigyan naman tayong kredito sa paglaban sa mga tiwali. Kung talaga yun ang pakay po nila na ipagpatuloy, bakit naman natin kakagalit yan? Pero may tanong si Pangulong Aquino. Ano ba ang gagawin nyo na mas mahigitan pa yung ginagawa na namin ngayon? Aminin natin, no? Maging practical tayo. Pagdating na eleksyon, sa marketing may tinatawag na brand differentiation. Paano mo sasabihin mas higit kami? Mas mahusay ang kakaya namin. Mas maganda intensyon. Kung hindi ka medyo magsasalita na nagkulang ang kasalukuyang administrasyon dito, dyan, doon. Ayon kay Pinoy, gabi bago i-anunsyo ni Poe ang kanyang plano, nag-text ito sa kanya. Sabi niya, darating tayo sa kampanya na kung saan makakarating sa kampo mo na inaatake kita. At never ko gagawin yan. Di sabi, ano sasagot ko? Siyempre, papasalamat ako. At sa akin naman, no, kung talagang kailangan ako i-criticize, bakit hindi? Basta ilagay natin sa tamang lugar, tamang konteksto at yung nakabase sa katotohanan. Sa pahayag naman kagabi ng pambato ng Liberal Party na si Mar Rojas, sinabi niyang maging siya ay tinext ni Poe. Nagpasalamat daw si Poe sa pasensya at pangunawa sa pagkonsidera sa kanya ni Rojas bilang running mate. Nagpasalamat naman daw si Rojas sa mensahe at nag-good luck kay Poe. Pero ang ilang kapartido ni Rojas may banat kay Poe. Parang copy-paste. Kung sinabi niya, karamihan yun din ang programa ng ating Pangulo. Yung iba, ginagawa na. Si Representative Edgar Erice, opisyal ng Liberal Party, aminadong posibleng mahati ang boto kina Rojas at Poe, lalo't may pagkakapareho ang kanilang isinusulong. The school of thoughts na since ma-split yung boto ng mga para sa matuwid na daan, magbe-benefit si Vice President Binay. Dati wala nang pag-asa, ngayon kahit pa paano nagkaroon pa ng ray of hope. Pero may school of thought din naman na habang dumadami ang kandidato, kung sino yung pinakadominanting partido, yun ang nakakalamang. Ngayong tatlo na ang nagdeklarang tatakbong Pangulo, inaasahan na ring lilinya na ang mga partido sa kanilang mga susuportahang kandidato. Isa rin sa inaabangan ay kung saan papanig ang puwersa ng masang Pilipino ni Manila Mayor Joseph Estrada. Si Erap tila nakukulangan daw sa speech ng inaanak na si Poe. Dapat sasabihin ko paano gagawin. Madali sabihin pero paano gagawin? Yun ang kailangan kong malaman. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.